Our vlog for today is about the Zyril Manabat and Grab driver incident, but before we start, disclaimer, all the information, such as audio recording, video clips and screenshots are all available online, and this is a trending issue, and as a vlogger my duty is to update my viewers on this matter. So if you are a sensitive person, do not watch this. Nagsorry ang Grab Philippines kay Zyril Manabat, kasunod ng Basderos na post ng kanilang TNVS driver tungkol sa aktres. Ulat pa ng platform, nakipag-ugnayan na sila sa aktres para magbigay ng suporta at matiyak na matutugunan ang kaniyang concern. Inilagay na sa preventive suspension ang naturang driver. What was reported is deeply concerning and does not reflect the standards we uphold on the platform, pahayag nila. Blessed indeed si Sai dahil matapos mabiktima ng online kabastusan ng isang TNVS driver, mabilis naman tinugunan ng ride-hailing company ang issue. Sinuspindi na rin ang sangkot na driver at humingi na rin ng dispensa ang kumpanya kay Zyril. Mariin din nilang kinundina ang hindi magandang asal ng kanilang miyembro. I'm never scared naman to express my passion about protecting women, about protecting victims. Suspendido na ang TNVS driver na pasimuno ng pambabastos online sa aktres na si Zyril Manabat. Mabilis naman ang good karma para kay Zyril dahil napapanood na ang kanyang first lead movie na 18th Rose. Naglabas ng saloobin ang aktres na si Zyril Manabat matapos ang isang hindi kanais-nais na karanasan sa isang TNVS driver na umano'y nagbahagi ng kanilang larawan online at nag-iwan ng hindi angkop na komento. Ayon kay Zyril, nagulat umano siya dahil simpleng biyahe papunta sa trabaho ang nauwi sa ganitong sitwasyon. Sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. Imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagugat ang isyu matapos kumalat ang screenshot ng isang post kung saan makikitang nag-selfie ang driver kasama ang aktres na nilagyan umano ng caption na ang laki ng bata na yan at sinundan pa ng hindi angkop na komento. Dahil dito, umani ng batikos mula sa netizens ang naturang account. Mariing sinabi ni Zyril na hindi niya ito palalagpasin. Aniya, hindi ko yan papalampasin. Hindi dapat gawing entertainment yan in any form. I hope the platform or app will do something about this. It is not petty. Iginiit din ng aktres na hindi dapat isisi sa pananamit ang ganitong uri ng karanasan. It's never about the piece of clothing Nakapangtrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I can remember, ang bait ko sa kanya. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagkadismaya dahil sa kabila ng kanyang pagiging magalang at pagbibigay pa ng tip sa driver, nakaranas siya ng hindi inaasahang pagtrato. Nanawagan si Zyril sa kinauukulang TNVS operator at platform na agarang aksyonan ang insidente. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng kumpanya na iniimbestigahan na nila ang nangyari at may zero tolerance sila sa anumang hindi angkop na asal ng kanilang mga driver. Humingi na rin ng dispensa ang kumpanya sa aktres. Naka-preventive suspension na raw ang TNVS driver dahil sa grave violation and a bannable offense alinsunod sa kanilang driver guidelines. Kilalang aktibo si Zyril sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan at iba pang biktima ng pang-aabuso. Para sa kanya, ang ganitong insidente ay lalo lamang nagbibigay ng lakas ng loob upang ipaglaban ang mga walang boses. Naglabas ng saloobin ang aktres na si Zyril Manabat matapos ang isang hindi kanais-nais na karanasan sa isang TNVS driver na umano'y nagbahagi ng kanilang larawan online at nag-iwan ng hindi angkop na komento. Ayon kay Zyril, nagulat umano siya dahil simpleng biyahe papunta sa trabaho ang nauwi sa ganitong sitwasyon. Sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. Imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagugat ang isyu matapos kumalat ang screenshot ng isang post kung saan makikitang nag-selfie ang driver kasama ang aktres na nilagyan umano ng caption na ang laki ng bata na yan at sinundan pa ng hindi angkop na komento. Dahil dito, umani ng batikos mula sa netizens ang naturang account. Mariing sinabi ni Zyril na hindi niya ito palalagpasin. Aniya, hindi ko yan papalampasin. Hindi dapat gawing entertainment yan in any form. I hope the platform or app will do something about this. It is not petty. Iginiit din ng aktres na hindi dapat isisi sa pananamit ang ganitong uri ng karanasan. It's never about the piece of clothing Nakapangtrabaho ako.
Maayos ko siyang kinausap. As far as I can remember, ang bait ko sa kanya. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagkadismaya dahil sa kabila ng kanyang pagiging magalang at pagbibigay pa ng tip sa driver, nakaranas siya ng hindi inaasahang pagtrato. Nanawagan si Zyriel sa kinauukulang TNVS operator at platform na agarang aksyonan ang insidente. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng kumpanya na iniimbestigahan na nila ang nangyari at may zero tolerance sila sa anumang hindi angkop na asal ng kanilang mga driver. Humingi na rin ng dispensa ang kumpanya sa aktres. Naka-preventive suspension na raw ang TNVS driver dahil sa grave violation and a bannable offense alinsunod sa kanilang driver guidelines. Kilalang aktibo si Zyriel sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan at iba pang biktima ng pang-aabuso. Para sa kanya, ang ganitong insidente ay lalo lamang nagbibigay ng lakas ng loob upang ipaglaban ang mga walang boses. Naglabas ng saloobin ang aktres na si Zyriel Manabat matapos ang isang hindi kanais-nais na karanasan sa isang TNVS driver na umano'y nagbahagi ng kanilang larawan online at nag-iwan ng hindi angkop na komento. Ayon kay Zyriel, nagulat umano siya dahil simpleng biyahe papunta sa trabaho ang nauwi sa ganitong sitwasyon. Sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. Imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagugat ang isyu matapos kumalat ang screenshot ng isang post kung saan makikitang nag-selfie ang driver kasama ang aktres, na nilagyan umano ng caption na ang laki ng bata na yan at sinundan pa ng hindi angkop na komento. Dahil dito, umani ng batikos mula sa netizens ang naturang account. Mariing sinabi ni Zyriel na hindi niya ito palalagpasin. Aniya, hindi ko yan papalampasin. Hindi dapat gawing entertainment yan in any form. I hope the platform or app will do something about this. It is not petty. Iginiit din ng aktres na hindi dapat isisi sa pananamit ang ganitong uri ng karanasan. It's never about the piece of clothing Nakapangtrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I can remember, ang bait ko sa kanya. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagkadismaya dahil sa kabila ng kanyang pagiging magalang at pagbibigay pa ng tip sa driver, nakaranas siya ng hindi inaasahang pagtrato. Nanawagan si Zyriel sa kinauukulang TNVS operator at platform na agarang aksyonan ang insidente. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng kumpanya na iniimbestigahan na nila ang nangyari at may zero tolerance sila sa anumang hindi angkop na asal ng kanilang mga driver. Humingi na rin ng dispensa ang kumpanya sa aktres. Naka-preventive suspension na raw ang TNVS driver dahil sa grave violation and a bannable offense alinsunod sa kanilang driver guidelines. Kilalang aktibo si Zyriel sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan at iba pang biktima ng pang-aabuso. Para sa kanya, ang ganitong insidente ay lalo lamang nagbibigay ng lakas ng loob upang ipaglaban ang mga walang boses.